Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senate President Pro Tempore. Senator, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po, Senator. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Salamat po sa lahat, oras. Opo, halos lahat po ng members ng 19 Congress ay nagsingit. Sino po yung Hindi. ilan na hindi? Okay lang bang banggitin nyo, Senator, base po doon sa inyong naging pagsasaliksik? Wala sa akin yung dokumento ngayon pero nandun sa locker, nasa Okay. office. Okay. So, Meron po ng susi yun. at ako po kukuha. Pero alam mo, Joel, Opo. Weng, I'd rather not name those or kung sino man yung hindi kasama doon sa 24 senators. Ano? Pero yung sustansya na lang pag-usapan natin, na Yes, it's about please. time. It's about time na maghunos dili na kami sa pagsisingit ng, alam mo, okay lang mag-amend, pero yung tinatawag na institutional. Pero yung mga nakita ko, puro DPWH eh. So, ibig sabihin, puro infrastructure projects yun. Pagkalalaki, so nakakabahala. So, matagal na yung panawagan ko na sana, dahil pumutok na nga itong tungkol sa flood control, tungkol sa anomalya, sana sa 2026, medyo mag-self-restraint na kami na, teka muna, mainit na yung ulo ng mga tao. Medyo magsimula na tayo na mag-reform sa pagpapasa ng budget. Yun na naman ang purpose ko eh. Magkano po yung nakita ninyong pinakamalaki doon sa insertion? Hindi natin kailangang pangalanan, sabi niyo nga, Senator. Pero magkano yung halaga na pinag-uusapan natin? Bakit umabot ng 100 billion? Tsaka masusog ko na rin yung tanong mo. Initially, 'di ba, Senator Ping, ano 'yan eh? Nasa 142.7 billion ang sinasabing isiningit daw po ng Senado ng 19 Congress. Hindi nyo pa ba nakikita yung iba? At nandun pa lang kayo sa 100 billion mark? Hindi, kasi DPWH lang tong mga items na nakita eh. Na ang total, nasa mga 103 Oh my. billion. So siguro, yung iba pa doon sa part ng 142 or whatever amount it is, baka nasa ibang departamento. Basta ito, DPWH lang. Okay. Yung halaga, Senator, magkano ang pinakamalaki na mga naka-insert? Sabihin na natin at least 10B. 10B. At least Isang 10B. senador lang po yun. Sa isang particular, sa isa, yung iba, basta nag-average siya, merong 4, merong 5, merong 8, may mga ganon. And all of them are flood control? Hindi naman. Pero Halo-halo na yan. DPWH, pero DPWH Yes. po. Infrastructure. DPWH, tama. Oo. Bakit ba paborito ang DPWH, Senator, sa tingin ninyo? Nandun yung mga suki eh. Andun na yung matagal ng kausap eh, mga DE, district engineer. Yung si Yusek Bernardo. Yun ang pattern eh. Kaya nga, di ba, umabot na yung sa sukdulan yung nilampasan pa yung education sector ng Yes. DPWH. Kasi nandyan yung mga suki, andyan na yung kalakaran, andyan na yung mga dating kausap. So gusto nila, punuan na ng punuan. Yun ang hindi katanggap-tanggap kasi lumabas na sa sukdulan. Bakit po, Senate lang? You know what I mean, Weng, Yes po, yes Joel? sir. Yes sir, yes sir. Kasi pupunan nila kasi nandyan yung mga suki nila eh, na hindi na sila, parang kindata na lamang, nagkakaintindihan na kung magkano ang komisyon, Yes. ganon. At yung listahan, hindi ko parang sinisiruin yung Senate. Opo. Napakahaba ng listahan ng sa lower house. Yun nga po susunod Ihamak kong na tanong. napakahaba. Oo, Hindi ko pa masyado kasi busy ako ng araw na yon. Opo. Na papunta ako sa hearing. So, hindi ko pa kasi madaling hanapin kasi senador, 24 lang naman kami Yes. eh. Oo. Pero yung ang sa ilang pahina yun eh. Alphabetical nga, napakahaba eh. Lahat maaaring po yun lampas. yung insertion. Yes, sa DPWH. Ito yung mga amendments. Amendments. Maaring lampas 100 billion sa House. Tama ho ba, Senador? Would that be- Sigurado lampas. Sigurado lampas? yun. Oo. Sa tansya nyo, ilan yung nasa listahan? Mahigit 100 na kongresista yun, Senator? Mahirap. Hindi ko nga, basta I just browsed, parang dinaandang ng mga pahina, mahaba siya. Pero Parang roll call. agad ba nating masasabi, Senator, na dahil may mga insertion na ganito, alam natin na may pakinabang sila? Merong silang sabwatan agad na dapat pang ipakahulugan na gano'n na may kikitain I na think, komisyon? palagay ko, that gives you motive eh. Uh-huh. Pagka nagsingit, parang may motive na eh. Di ba, Senador? Ganito na lang, Weng, Joel. Opo. Pakinggan na lang natin, narinig naman natin yung testimonya ni Alcantara, ni Bernardo, ni Bryce. Yun na lang, doon tayo magbase. Huwag nang manggaling sa akin. Yes.
Okay. Illegal po ba ang budget insertion? O, kasi sa sabi nga nila, Senador? Joel, may power of the house, ay may power, of the purse, ang House of ang Reps eh. Yung budget insertion by illegal, Senator, o hindi naman? Hindi lang sa hindi illegal, kundi Call of Duty, mandato namin yun eh. Na mag-review ng National Expenditure Program, mag-introduce ng mga amendments. Duty namin yun. Opo. Ang problema nga, yun nga eh, naabuso na yung aming mandate. Sa halip na institutional amendments. Halimbawa, ako, yung AMLAC, pinangakuan ko kasi yung kanilang recommendations sa NEP hindi nasunod. Nag-recommend sila ng 333 million, nakaltasan ito ng mga 49%. So kulang na kulang yung kanilang budget. Yun, yung ganong amendments at tatanggapin ng mga kasama ko kung pag nag-introduce ako, nag-move ako to amend, at yun ay na-approve sa plenaryo at na-approve hanggang BICAM, hindi ko kakahiya yun. Kasi anong ba pakinabangan ko kung halimbawa nilagyan ko ng napunong ko yung 333 million ng AMLAC o kaya ng Philippine Competition Commission o kaya ng malilit na ahensya. Kung yung mga ganon, yun ang tinatawag na institutional amendment kasi kailangan ng ahensya at nagre-request yung mga ahensya. Correct. Ito yung hindi na-accommodate sa National Expenditure Program for some reason. Na sa tingin namin sa Kongreso, sa Senado man o lower house, na kailangan naming i-restore o kaya dagdagan ng budget. Halimbawa, yung sa nakarang panahon, hello? Go Sir, ahead, go go ahead ahead, po. Sen. Go ahead, Yeah. Sen. May nasilip akong 8.3 billion na nakakarga doon sa ARM at that time. Pero alam kong hindi pwedeng ma-implement yun kasi nakapark ito sa DPWH kasi may organic law na sumasaklaw. May sariling DPWH yung ARM. Correct. So, paano gagamitin yon? 8.3. So, ginawa ko, inalis ko yon. Hanggang sa nagkasundo-sundo kami sa caucus, saan natin ilalagay? So, nilagay namin doon sa free tertiary education na noong panahon na yon, Yes. pending pa ng pagpapasa. So hindi pa napasa yung free tertiary education, meron na nakalagak na pondo kaya napabilis yung pagpasa noong taon na yon. Okay. Yung mga ganon, institutional amendment ang tawag doon. Yung At isisingit hindi mo sa ko yun department. ikakahiya, hindi ko yun itatanggi. Ibang usapan, Senator, pag halimbawa ay flood control. Yan, O kaya naman ay farm-to-market roads. O kaya naman ay School multipurpose building. building, School building. na Yan. inilalamp mo sa DPWH. Kasi personal pet project yun na isang mambabatas. Hindi, ganito na lang. Kasi Opo. kung susundin natin yung budgeting process, nagsisimula ito sa mga local development councils Yes, opo. na nagbabalangkas ng local development plans. Yung mga kongresista natin, yung mga district representatives, represented sila doon o pwede sila mag-attend pagka nagbabalangkas ng local development plans, yung municipal, city, provincial, tapos sa regional, pagka na-consolidate lahat yung lahat ng mga local development plans ng mga probinsya, akit ito sa regional, nandoon naman yung mga national agencies, nandoon yung DBM, nandoon yung NEDA, represented doon, at saka yung mga governor. So dapat doon sila makialam sa pag-prepare ng mga local development plans. Nang sa ganon, pagka naipasa ito ng RDC at binadala sa tinatawag nating yung DBCC, di ba? Yes. Development Budget Coordination Committee. Opo. At hindi nasama yung kanila. Halimbawa, naipaglaban nila ito pero dahil nga sinasabi ni Secretary Pangandaman, di ba? 10 trillion umabot yung hinihiling Yes. ng mga ahensya, pero may ceiling sila na 6.7 na plus trillion. So yung ganun, halimbawa na hindi na isama, pwede yung i-amend doon sa House. So hindi ko sasabing masama lahat ng amendment patungkol sa flood control, patungkol sa asphalt overlay, patungkol sa mga tulay. Hindi masama yon. Pero kung hindi man lang ito dumaan sa vetting o walang coordination o consultation sa ahensya, yun ang masama. Kaya nga pagka nasa plenaryo kami at nakita kong wala sa NEP at biglang nandun sa House Gab, tinatanong ko yung sponsor, through the sponsor, tinatanong ko yung ahensya. Halimbawa, DPWH. Ito ba alam po ba ninyo ito? Pag umiling, paano yung i-implement kung di nyo alam? Iiling uli yun. Sabihin ko, so okay sa inyong tanggalin ko ito. O tumatango sila. Ibig sabihin, ayaw din nila nang hindi dumaan sa kanilang pagbebet yung mga infrastructure projects kasi silang tatamaan pagka hindi nagamit. Lalaki yung kanilang, yung unobligated na appropriations, lalaki. Magre-reflect yung sa kanilang mga ahensya na, halimbawa, 50+% lang yung kanilang obligation rate para reflection sa efficiency ng ahensya pero
hindi nila totally kasalanan yon. Dahil nga pinagsisisingit ng mga mambabatas, paano nila i-implement yung hindi nila alam. Ang problema, Senator, kasi natin, dapat doon sa pinag-uugatan sa regional level, hindi nasusunod yun eh. Hindi dumadaan yung, hindi nakukuha yung kung anong kailangan sa local level para maiakyat sa NEP. Hindi po ba? Hindi, sa regional, Oo. nakoconsolidate lahat yung galing sa provincial, Yes. galing sa Nasusunod- mga municipal sa city. Ang problema, yun nga, yung timing pati is off. Mhm. Kasi nagsisimula ang budget call Mhm. sa Malacanang ng DBCC Enero. Pero minsan October ng susunod na taon pa natatapos yung Regional Development Council yung rekomendasyon. Masikip ang time. Tinake up ko nga ito sa sa DBM. Sabi ko baka naman pwedeng ayusin niyo yung timing para pakinabangan ninyo yung rekomendasyon ng mga Yes. RDCs. Mhm. Tama-tama, naglabas ng executive order si President Marcos, hindi ba? Opo. Yung executive order number 82 na gusto niya i-enhance o strengthen yung mga regional development councils. So, sana gamitin yung budgeting process na maayos. Okay. Senator, doon sa 100 billion, balikan ko lang ito. Ano ngayon ang mangyayari doon? Na-monitor na po ba kung lahat yun ay nalabas na ang pondo? Or meron pang hindi na ilalabas at pwede pa bang hindi ilabas ng gobyerno? Yun ang gusto ko malaman nga. Ilan doon sa more than 100 billion ang naka-FLR, naka 4-letter release. Opo. So, dalawang impact nun. Mabuti naka 4-letter release kasi kung hindi man lang mai-implement o kaya mali ang pag-implement kasi walang vetting, walang program of works, at the same time, masama rin yun kasi nadidiscarrel yung program ng infrastructure program ng national government. Anong impact nun? Yung ekonomiya natin magsasuffer kasi nakalatag na lahat yung plano, halimbawa sa medium term development plan, nakalatag na alin yung mga tulay na gagawin, madidiskaril yun kasi nga natanggalan sila ng pondo at nalipat kung saan yung interest ng mga mambabatas na nag-insert. So Okay. may impact yun sa ekonomiya. Kasi investment yun eh. Opo. Kasi kaya nga tayo nagpapasa ng budget at kaya tayo nangungutang para mag-invest, para pagka umasenso na yung Pilipinas, makakabayad tayo sa utang, at the same time, mababalance na yung budget natin kasi lumago na yung ekonomiya. Ito Okay. yung hindi na-realize kasi nga masyadong sabihin na nating short-sighted yung pananaw ng mga ilang mambabatas o sabihin ko na maraming mambabatas na tinitingnan lang nila, pardon the word, kung magkano yung komisyon nila. Okay. Ito lang, Senador. Total ang PDAF dineklarang unconstitutional ng Supreme Court eh. Sinabi nyo nga po na aabuso yung inyong kapangyarihan, yung power of the purse sa pamamagitan po ng mga singit-singit na yan. Tingin nyo ba dapat meron pong maghain ng kaso sa Supreme Court para pagbawalan tayo dito sa pagsisingit na ito, yung mga insertions na yan, Senador? May kasabihan tayo, merong 1,000 ways to skin a cat eh. Sinabi na nga ang constitutional, lalo pang ang lumaki. Kaya Kasi nga nung, po lumala nung na hindi pa nung hindi pa ang constitutional, di ba 200 million senador, Yes. 70 million ng congressman. Nung dineklar ng constitutional, insertion naman ang pinasok at ang daming mga pangangatwiran na hindi ito labag sa ruling ng Supreme Court kasi hindi naman post-enactment ito. Kasi noon, di ba, lump sum yan eh. Correct. 200 Tama po. million. Pag naipasa, saka pala mag-identify yung mga mambabatas kung ano yung proyekto nila. Yun ang pinagbawal. So ang laging katwirin nila, hindi naman to post-enactment eh, nandiyan na sa budget eh. Hanggang sa lumala na, pati yung National Expenditure Program, meron na tinatawag palang leader, noong ko lang narinig sa pagdinig namin, may leadership fund pa pala eh. Diba? Diyos ko, Pork barrel. Bagong animal yun, Senador. Pork barrel yun. Anyway, Senador, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you po sa inyo. Magandang umaga Thank you. po sa Sir, inyo. thank you. Magandang Senator umaga. Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore, ang chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee. Oras natin.